one, ang gusto nating i-improve dito guys is the extension of the shoulder. So ang gagawin natin, okay, so naka-flex yung elbow ni patient, yan, naka-rest yung kamay niya dito sa may forearm ko. Okay, then ang gagawin ko is stabilize ko lang yung scapula ni patient. Okay, so dahil gusto kong i-improve yung shoulder extension ni patient, ang gagawin ko muna sa simula is i-move ko yung shoulder niya towards extension up to the limit. Okay, kung hanggang saan yung restriction. Okay, for example, minove ko hanggang dyan lang siya. Okay, so ang gagawin ko is mag-a-apply ako ng muscle energy technique. Okay, so instruct ko lang si patient na i-push niya itong braso ko forward and then ako naman ipupush ko siya opposite. Okay, and then i-hold ko yun for 5 seconds. Sige sir, push niyo ko. Lakas. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Relax. And then ang gagawin ko after, i-move ko yung shoulder niya for the another range. Okay, sige, push. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then extend. Okay, push. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, hanggang dulo sa pain-free range. Okay, so that is to increase shoulder extension. 30 seconds yung mga oscillation later. 30 to 1 minute pwede. Pero ito, pwede siyang gawin ng 3 to 5 times. Okay? So, yun. Extension, 3 to 5. Okay? Ano naman yung flexion? So, ayan. So, hawakan natin yung shoulder ni patient and i-push natin siya o ilagay natin siya sa available range ng shoulder flexion. Let's say hanggang dito lang yung kaya ni patient. Yan lang. Okay, so ang gagawin ko, stabilize ko yung shoulder ni patient. Okay, yung scapula niya. And then, anong movement na gagawin ni patient? Pababa siya. Okay, lalabanan niya ako, ipupush ko siya pa taas. Okay, opposite kami. So, sige sir, push me back downward. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okay, then i-move ko yung shoulder niya sa available na range or sa naging kong range. Okay, baba sir. Push. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okay. Then, itaas nyo kung merong naging na range. Okay, sige sir. Push. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okay. Try natin kung may naging pang range. Sa stage 3 is a combination ng compression and circumduction. So dito, yan. So pwedeng ilagay ni patient yung kamay niya dito sa tagiliran. Ayan. Ayan. Nakaganyan na si patient. And then stabilize the shoulder of your patient. And then ang gagawin ko is ipupush ko yung humerus ni patient towards the leading fossa. Okay? I-compress ko siya. And then ang gagawin ko, mag-a-apply ako ng circular motion. Okay? Small circle muna. Small circle, small circle. Okay? Small circle. Okay? Then progress ko siya into medium circle. Okay? Then big circle. Okay? Pa-counterclockwise and pa-clockwise. Pwede ganon. Okay? So yan. Compression, then circumduction. Malinaw guys? 1 minute. Itong oscillation na to, 30 seconds to 1 minute. Okay? Tapos pwede mo siyang ulitin ulit ng 3 hanggang 5 beses. Okay? So for example, naka 30 seconds ka, 1 set na yon. Okay? Tapos ulitin mo ulit siya, second set hanggang 3 to 5 repetitions. Okay? Traction and circumduction. So, ang gagawin natin dito, stabilize the shoulder of your patient and then distract mo siya. Okay, then mag-apply ka ng small circle ulit, small. Tapos, progress mo into medium circle and then large circle. Okay, pa-clockwise and then pa-counterclockwise. Distraction naman siya. Okay, pupul mo yung humerus niya pa taas. Distract mo siya pa taas. Okay. So, pwede rin ba yung compression na naka-extend yung kamay? Yes, pwede rin naman. Compress mo siya, then tsaka siya mag-perform ng ganun. Pero compression yung ano. Okay? Kung ayaw mong naka-bend yung elbow ni patient. Okay?
Humeral joint pump, ang gagawin natin is nakarest yung forearm ni patient sa may shoulder ni PT, tapos yung kamay mo is i-grasp mo yung humerus ni patient, yung humeral head. Tapos ang gagawin natin is para tayo magsuscoop, tapos hahatakin mo siya pataas. Parang, ganyan. So, gano'n. Okay. So, ha? Ikaw? I scramble. I-scramble ako sa pinag-food. Scramble. So, yan. So, gaganin mo siya. Para ka nag-scoop pa gano'n, tapos hatakan siya